Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2311. Napulot mo. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Kalimutan mo na lang kung ayaw mong maniwala. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay sa hangin para kunin muli ang makalangit na bunga ng batas. Parehong mabagal sa reaksyon at pagkilos si Seren, kaya agad itong inagaw. Ito ay ginawa sa kanya overwrought. Napakalaki ng halagang ibinayad niya na lubhang nakapinsala sa kanyang pinanggalingan. Kung siya ay magkakaroon ng tulong ng bunga ng langit na batas, magkakaroon siya ng napakalaking muling pagdadagdag upang maibsan ang pagkawalan ng pinagmulan sa kanyang katawan. Oo, oo, oo. Gusto ko ito. Gusto ko ito. Nag-aalalang sigaw ni Seren. Buti na lang at naging totoong lola na siya. Kung hindi, ito ay nakakasakit sa mga tuntunin ng pampublikong kagandahang asal para sa isang nakamamanghang kagandahan na magsabi ng mga ganoong bagay. Sa wakas ay nakuha muli ni Seren ang makalangit na bunga ng batas. Gayunpaman, bumantong hininga siya. Sa kasamaang palad, napakahirap na makahanap ng isang dalubhasang alchemist ngayon, at hindi bababa sa kalahati ng kapangyarihang panggamot ay masasayang kung kakainin ko kaagad ang makalangit na bunga ng batas. Kung maaari itong gawing isang Supreme Chi Rejuvenation Pill. Wala na siyang sinabi pa. Ito ay dahil sa pakiramdam niya ay hindi na kailangan na ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol dito. Kahit na ang isang Master Alchemist ay maaaring hindi matagumpay na makagawa ng Supreme Chi Rejuvenation Pill dahil nangangailangan ito ng 100% na kadalisayan ng walang anumang mga dayuhang sangkap. Kung hindi, ito ay isang nabigong tableta na may masamang epekto. Supreme Chi Rejuvenation Pill. Naramdaman ni Alex na medyo pamilyar ang tableta. Sa wakas, pagkatapos mag-isip-isip ng ilang sandali, mayroong nauugnay na impormasyon sa Ultimate Book of Medicine. Ito ay isang uri ng Supreme Elixir na makakatulong sa isa na makabangon muli. Ito ay inuri bilang ang mahusay na 9th grade pill, at ang pambihira nito ay nalampasan pa ang maraming elixir. Para sa kasalukuyang sitwasyon ni Seren, kung kaya niyang ubusin ang Supreme Chi Rejuvenation Pill, magkakaroon ng pagkakataon na mabawi niya ang kanyang orihinal na kapangyarihan at malagpasan pa ang mga naunang kadena upang gumawa ng karagdagang pag-unlad at umakyat sa susunod na antas. Nang makalabas ang dalawang tao sa apps, nakita nila ang isang siksik ang pulutong ng mga tao na nakaluhod sa labas. Lahat sila ay mga disipulo ng Plenilun Sect, nangungunang mga echelon at mababang ranggo na mga disipulo. Nang makita ang hitsura ni Seren, agad silang sumigaw. Olpuri the Sect Master. Ngayong namatay na ang Sect Master ng Plenilun Sect, ang hindi inaasahang pagbabalik ni Seren ay nagbigay sa buong sekta ng walang kapantay na pag-asa. Inaasahan nila na maakay ni Seren ang Plenilun Sect pabalik sa tugatog nito. Gayunpaman, mali kayo. Hindi ako ang iyong Sect Master. Tinatawag na akong Madam Cephal. Ang Sect Master ng Plenilun Sect ay tumatanggap ng legacy sa loob. Sa makatuwid, siya na ang magiging Sect Master ng Plenilun Sect mula ngayon, at walang makakapalit sa kanya. Sinabi ng isang elder, Senior, ang ating Plenilun Sect ay napakahina nitong mga taon. Kaya't talagang umaasa kaming isang malaking shot na tulad mo ang manggaguna at mag-abayan sa amin. Tinuya ni Seren ang sarili. Ang aking cultivation base ay wala na, at hindi ko kayo matatalo, kaya paano ko sasabihin ang tungkol sa pamumuno sa inyo? Huwag mag-alala, kapag nakumpleto na ng bagong Sect Master ang legacy, tiyak na maaakay niya tayo pabalik sa sandali ng tuktok. Sa totoo lang, maraming tao ng Plenilun Sect ang bahagyang nabalisa. Si Frostine ay hindi miyembro ng Plenilun Sect, ngunit isang bihag na bilanggo. Bilang resulta, ang bilanggo na ito ay magiging pinuno ng sekta. Nadama nila na ito ay kahit papaano ay walang katotohanan. Gayunpaman, ang reputasyon ni Seren sa Plenilun Sect ay napakahusay. Pangalawa lang siya sa tagapagtatag ng sekta, si Chantel C. Ngayong nagsalita na ang buhay na Seren, natural, walang nang ahas na tumutol. Bumaba ang gabi. Nakahiga si Alex sa kama. Ito ang marangyang tirahan ng Plenilun Sect. Ngayong naging Sect Master na si Frostine, siya, bilang junior, ay itinuturing na may ilang ugnayan ng pagkakamag-anak o pagkakaibigan sa kanya. Dagdag pa rito,
Itinuring siya ng mga tao ng Plenilon sect bilang isang matandang halimaw mula pa noong unang panahon, kaya walang nang ahas na baliwalain siya, lalo pa ang pagpatay sa kanya sa gabi. Iniisip niya ang recipe at ang mga materyales para sa concoction ng Supreme Chi Rejuvenation Pill sa kanyang isip. Sa wakas, maingat niyang binilang ang mga halamang gamot sa kanya na magagamit niya. Kulang pa siya ng Crucial Earth Orchid, kaya binalak niyang hanapin si Seren para magtanong tungkol dito. Kung mayroon siya nito, tutulungan niya itong gumawa ng tableta. Ito ay ituring bilang isang charity. Nakatulog si Alex sa pagkataranta. Tapos, may narinig siyang boses na tulala. Pasok kayo sa loob. Kabanata 2312. Medyo magulo ang isipan ngayon ni Alex na parang nananaginip. Ang boses na iyon ay isang babae at medyo pamilyar, ngunit hindi niya maalala ang tao. Bukod dito, ito ay napakaitim sa kanyang harapan, kaya't wala siyang makitang malinaw. Ang punto ay, paano niya ito pinasok? Saan siya pupunta? Walang butas at mga katulad sa harap niya na pwedeng pumasok. Hindi alam kung nabasa ng nasa dilim ang isip ni Alex, kaya isang butas ang lumitaw sa harap ni Alex sa susunod na sandali. Sa kasamaang palad, ito ay minuscule, kaya hindi ito maaaring magkasya sa isang pinky. Gayunpaman, ang maliit na butas ay naglalaman ng mahinang liwanag na gumagabay kay Alex, dahan-daang lumalapit na parang isang beacon sa madilim na dagat. Ano ang naroon sa loob ng butas? Posible kayang isang babaeng bodhisattva ang nakatira sa loob. Dahan-dahan itong nilapitan ni Alex. Napansin niyang parang malayo ang butas kaya hindi niya napigil ang mapabilis ang kanyang lakad at nagpatuloy sa pag-usad. Pagkatapos, unti-unting lumaki ang butas. Kasing laki ito ng takip ng bote. Pagkatapos, ito ay tila kasing laki ng isang mangkok. Sa wakas, ito ay tila kasing laki ng isang tangke ng tubig. Hanggang sa makarating siya sa pasukan ng butas, napansin niyang tila maliit siya, na parang isang maliit na langgam na gumagapang sa isang bilog na arko. Gayunpaman, hindi pa rin niya makita ng malinaw kung ano ang nasa loob ng pinto. Tinatakan ng force field ang butas na parang layer ng pelikula at parang layer ng water ripple na may lamang emanation ng mahina, banayad at malabo na puting liwanag. Pasok kayo sa loob. Muling lumitaw ang boses ng babae, medyo mas malinaw kaysa kanina. Sa sandaling ito, nagsimulang maging malinaw ang kamalayan ni Alex. Noong una, hinala niya na panaginip lang iyon, pero ngayon naiintindihan na niya na hindi pala. Sa halip, ito ay hindi kapani-pani walang totoo dahil ito ay masakit nang kinurot niya ang kanyang hita. Son ito, pinilit ba akong kinaladkad ng isang babaeng bodhisattva sa isang tiyak na espasyo ng oras? Ano kayang meron sa loob? Ano ang sinusubukang gawin sa akin ng babaeng bodhisattva? Nag-alinlangan si Alex at lumingon para tingnan, ngunit madilim na wala siyang makita. Ano ba ang pinagdadaanan mo? Anong kinakatakutan mo? Muling lumitaw ang boses ng babae. Narinig ito ni Alex sa pagkakataong ito. Hindi ang babaeng bodhisattva kundi ang boses ng babaeng naunang nagkatawang tao. Ang dati niyang pagkakatawang tao ay tumatawag sa kanya. Inabot niya at hinawakan ang force field ng butas na para bang ito ay isang layer ng elastic film. Ang kanyang mga daliri ay tila nakaramdam ng kung anong malagkit na bagay na maaaring madaanan niya ng bahagyang puwersa. Nagdesisyon si Alex at sabay-sabay na nagpuwersa. Boing! Dumaan siya sa force field. Biglang nagliwanag ang tanawin sa harapan niya. Ang napakalaking espasyo ay walang hangganan. Tila siya ay pumasok sa isang tiyak na kaharian na may asol na langit at puting ulap. Sa isang sulyap, ito ay puno ng malagang berdeng damo na tanging puno lamang ang nakatayo sa gitna. Yung Chaos Tree. Sobrang laki. Bago sa kanya, ang Chaos Tree ay nalampasan ang kanyang imahinasyon dahil ang Chaos Tree sa kanyang isip palasyo ay sapat na napakalaki na may taas na ilang libong metro. Gayunpaman, nang tumingin siya sa puno sa harap niya, pinawi nito ang langit. Nakatayo na siya ng sapat na malayo, ngunit hindi niya pa rin makita ang tuktok nito sa isang sulyap. Ayon sa ratio, ito ay hindi bababa sa bilyon-bilyon. Ayos, imposibleng gamitin ang karaniwang mga pamantayan sa pagsukat upang sukatin ito. Halika, muling dumating ang boses. Nagmula ito sa Chaos Tree. Gayunpaman, walang nakita si Alex pagkatapos gamitin ang kanyang buong paningin. Sa sandaling ito,
bigla siyang inalis ng isang malakas na misteryosong puwersa at pilit siyang hinayla patungo sa Chaos Tree sa napakabilis na bilis. Ayon sa paglalakbay ni Alex sa paglalakad, una niyang tinansya na hindi siya makakarating sa paanan ng Chaos Tree pagkatapos maglakad ng ilang araw at gabi. Gayunpaman, naabot niya iyon sa isang kisap mata. Nakita niya ang isang anti-gang mesa na gawa sa kahoy. Mayroong 2 tasa ng malinaw na tsaa sa ibabaw nito, na ang init ay umaagos at kumukulot. Gayunpaman, walang tao. Nasaan ang tao? Kamusta? Ang sinumang babaeng bodhisattva. Ang dati kong babaeng pagkakatawang tao, nasaan ka? Pumasok na ako. Hindi ka ba lalabas para salubungin ako? Kabanata 2313. Wala sa harap niya. Bulag ba ako? Kinusat ni Alex ang kanyang mga mata, ngunit wala pa rin siyang nakitang tao. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang isang tasa ng tsaa sa mesa ay dahan-daang itinataas at pinamagatang, at ang likido ng tsaa sa loob ay ibinuhos sa kung saan sa hangin. Tapos, nawala. Sa makatuwid, ikaw ba ay isang hindi nakikitang tao? Ang pagtuklas na ito ay labis na ikinagulat ni Alex dahil nakikita niya ang mga kaluluwa gamit ang kanyang mga mata, ngunit ang nasa harap niya ay talagang hindi nakikita. Kumain ka ng tsaa habang mainit. Ang boses ng babae ay mahina at parang iba. Ilang segundong nag-atubili si Alex. Pagkatapos, sa wakas, naisip niya na malabong subukan nitong lasonin siya, kaya nagpabiya lang siya at mahinahong umupo sa tapat ng hindi nakikitang babae bago kinuha ang tasa ng tsaa at uminom sa isang lagok. Kinagat pa niya ang labi niya sa dulo. Ha! Ang sarap nito. Meron ka pa ba? Laminggalinga si Alex sa paligid, ngunit wala man lang siyang makitang figure. Matagal bago niya narinig ang mahinang boses na umalangaw-ngaw sa tabi niya. Mayroon ka bang hindi pagkakaunawaan tungkol sa akin? Napatalon si Alex sa gulat at napaatras sa isang nakakondisyon na reflex. Ang pinagmulan ng boses ay nasa kanyang kaliwang bahagi na may distansyang hindi hihigit sa 1 metro. Gayunpaman, wala siyang makitang sinuman. Nanatili ang amoy sa labi at ngipin, nabuhayan ang kanyang lalamunan, at naaliw ang buong katawan niya nang bumaba ang tasa ng tsaa sa kanyang tiyan. Ang boses ng babae sa kabila ng mesa ay naglabas ng makamundong aura. Paghahagis ng mga perlas sa harap ng baboy. Awkward na ibinaba ni Alex ang tasa at maingat na sinulyapan siya. Sa katunayan, wala siyang nakita, ngunit hindi maipaliwanag na kaba pa rin ang kanyang nararamdaman. Nai-imagine niya sigurong iniisip ng babae, sayang ang isang tasa ng masarap na tsaa. Mas mabuti pang inumin ito ng baboy. Senior, tungkol sa sinabi mo, ano ang hindi ko naintindihan tungkol sa iyo? Tanong ni Alex. Hindi ako ang iyong dating pagkakatawang tao, sabi ng babae. Ha? Hindi ikaw. Ang susunod kong pagkakatawang tao ay hindi maaaring maging ganito katanga. Oh, nakahinga ng maluwag si Alex. Mas mabuti kung wala ka. Talaga, mas mabuti kung wala ka. Nag-alala ako ng matagal. Kung ikaw ang dati kong pagkakatawang tao, gusto ko talagang iuntog ang pader. Walang imak ang babae. Ito ay hindi komportable. Malinaw ang tingin niya sa kanya, ngunit pakiramdam niya ay binibigyan siya nito ng malamig na balikat. Nakakatakot magsalita ang taong ito. Sa sandaling ito, nagtanong si Alex, sino ka kung gayon? Hindi agad nakasagot ang invisible na babae. Sa halip, tila nag-alinlangan siyang sabihin kay Alex ang tungkol dito, kaya't nagkaroon ng sandaling katahimikan sa ilalim ng Chaos Tree. 1 minuto, 5 minuto. Tahimik ang paligid kaya naisip ni Alex na nakalayo na ang babae. Hoy, nandyan ka pa ba? Kung ayaw mong magsalita, dapat sumirit ka. Masyado kang impolite para tumakas ng walang sinasabi. Pagkasabi niya noon ay narinig na niya ang tunog ng umaagos na tubig habang binubuhos ang tubig sa tasa bago ang babae. Hindi alam kung saan nanggaling ang tubig, ngunit umaalingasaw ito sa halimuyak. Hindi ito pinansin ni Alex noon, ngunit ngayon ay naramdaman niya ang mga benepisyo ng tsaa habang pinapakalma nito ang kanyang katawan at pinapalusog ang kanyang mga meridian ng Chaos Chi na may napakataas na kadalisayan na dumadaloy sa kanyang katawan. Ito ay mas dalisay kaysa sa nagmumula sa Chaos Tree. Alam ni Alex na nandoon pa rin siya. Pwede din ba ako? Tanong ni Alex. Hindi siya pinansin ng nasa kabilang mesa at masayang uminom ng tsaa. Pagkatapos uminom ng isang tasa nito, may isa pang tasa,
samantalang si Alex ay nakatitig lamang at hindi nakakuha ng isang tasa nito. Hanggang sa lumipas ang mahabang panahon. Busog na busog ang babae sa kainuman. Noon lamang niya itinulak ang tasa ng tsaa at sinabi kay Alex, nakalimutan mo na ba na ikaw ang sumama sa akin? Nagulat si Alex. Wala siyang ganoong alaala. Ikaw ba, nagkamali? Nakalimutan mo na rin ba ito? Isang lilang jade ang lumitaw sa manipis na hangin at lumutang sa harap ni Alex. Nang malinaw niyang makita ang hitsura ng purple jade, agad siyang nawalan ng gana. Natagpuan ito sa bangkay ng isang babaeng engkanto sa Gods, Tomb of the Twilight of the Gods sa Undead Territory. Hindi naman pwedeng babaeng fairy ang nauna sa kanya, diba? Ikaw, naaalala mo ba? Tanong ng invisible na babaeng diwata. Sino ka? Ang tawag sa akin ng iba ay Mystic Maiden. Kabanata 2314. Oh, Mystic Maiden. Mukhang misteryoso ang pangalang ito. Nang makita siya ni Alex at ibinulong ang dalawang salitang Mystic Maiden, bigla niyang naalala ang isang karakter sa American myths. Kaya, curious niyang tinanong, hindi ka maaaring maging Mystic Maiden of the Nine Heavens, tama ba? Gayunpaman, naisip niya na ito ay imposible. Siguradong hindi iyon Mystic Maiden. Kung hindi, magugulat siya. Gayunpaman, ang hindi nakikitang babae ay hindi inaasahang nagsabi, meron talagang ganoong pangalan. Sa isang iglap, natahimik si Alex. Nakakagulat ang balita kaya kailangan niya ng panahon para matuno ito. Akala niya ay kapansin-pansin na ang isang babaeng engkanto, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang Mystic Maiden of the Nine Heavens. Ngunit, ang sabi-sabi ay ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay ang mentor ng Yellow Emperor at ang alagad ni Goddess Mother Mary. At, lahat sila ay mga prehistoric figure ilang taon na ang layo mula ngayon. Sa kanyang pagtataka, ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay nakadagan sa kanya, nakatago sa loob ng kanyang cardiac acupoint. Ay, hindi tama iyon. Hindi iyon ang pinakamahalagang bagay. Higit sa lahat, ang kanyang bangkay ay nakahiga pa rin sa loob ng God's Tomb, kaya patay ka, sinabi ng Mystic Maiden, to be exact, nawalan ako ng isang mahalagang katawan. Napaawang ang bibig ni Alex. Tinawag niya ang kanyang bangkay bilang isang mahalagang katawan. Gaya ng inaasahan, napakalaki ng agwat sa pagitan ng prehistoric period at ngayon dahil pinaghiwalay ito ng ilang malalayong panahon. Kakaiba ang pakiramdam na tawagin itong isang mahalagang katawan, ngayon. Samantala, napabuntong hininga ang Mystic Maiden. Ang mahalagang katawan na iyon ay sumunod sa akin sa loob ng maraming taon, at ito ay pinalapot gamit ang isang natural na baog na jade. Kaya noong kinuha mo ako, dapat ay dinala mo rin ang aking mahalagang katawan. Gusto siyang punahin ni Alex. Nai-read ko ang iyong puntod at inalis ang iyong purple jade, ngunit hindi ako isang raider ng bangkay. Kaya bakit ko dadalhin ang bangkay mo? Upang kalikutin ito. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sabihin ito sa huli. Gayunpaman, nabigla siya sa mga salita ng Mystic Maiden dahil ang mahalagang katawan ay naging isang piraso ng jade. Hindi yan tama. Hinawakan kita, at ang katawan ay napaka-elastiko, sabi ni Alex. Pagkatapos, napagtanto niyang mali ito. Gaya ng inaasahan, nagalit ang Mystic Maiden. Hindi man nakikita ni Alex ang kanyang ekspresyon, naging mabigat ang kanyang paghinga, at tila umihip ang malamig na hangin sa kanyang paligid. Ahem, ano ang nangyayari sa loob ng libingan ng mga Diyos? Bakit napakaraming bathala ang inilibing doon? Anong nangyari noon? Gayun din, noong una kitang matuklasan, nakahiga ka sa loob ng isang maliit na libingan na walang nakasulat, hindi katulad ng mga libingan ng ibang mga bathala. May mga lapida para sa iba, at mga pangalan din. Nagmamadaling iniba ni Alex ang usapan at sandamakmak na tanong. Hindi man lang siya sinagot ng Mystic Maiden. Nang akala ni Alex ay papatayin niya siya dahil sa galit, bigla niyang sinabi, pagkalipas ng isang oras, haharapin mo ang isang malaking kapigatian, at ang iyong buhay ay mabibitay sa isang hibla. Tanong ni Alex, alam mo na rin kung ano ang mangyayari pagkalipas ng isang oras. Sabi ng Mystic Maiden, ako ay marunong manghula. Hindi lamang ang iyong buhay ay mabibitay sa pamamagitan ng isang sinulid, ngunit ang buong Plenilon sect ay babagsak din. Ang iyong senior ay mamamatay, ang maliit na dragon na sumusunod sa iyo ay mapilayan, at ang babaeng alagad na tumawag sa iyo na Sir,
ang magiging pinakakawawa. Ang babaeng disipulong iyon na sinasabi niya ay si Hermione Yggdrasil. Nagulat si Alex. Gaano siya magiging miserable? Ang Mystic Maiden ay nagsabi, siya ay mapapahiya hanggang sa kamatayan. Edman, she will be so miserable for real. Gayunpaman, kailangan bang paniwalaan siya ni Alex? Imposibleng hindi siya maniwala sa kanya. Ayon sa alamat, ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay hindi lamang bihasa sa sining ng digmaan, ngunit siya ang nagtatag ng sinaunang paghula at sining ng 5 elemento. Kaya, hindi dapat bihira para sa kanya na malaman ang tungkol sa pagkukwento. Pinakamahalaga, ito ay nauugnay kina Nila at Frostine. Kaya kahit hindi siya naniniwala sa kanyang kaibuturan, kailangan niyang seryosohin ito at maging handa sa anumang posibleng sitwasyon. Saan magmumula ang malaking kapigatian ng buhay at kamatayan? Tanong niya. Hindi ba't sinaktan mo lang ang isang grupo ng mga tao? Dapat sila na. Agad na naunawaan ni Alex na iyon ang mga taong mula sa Sunshrine. Nalungkot siya kaagad. Sa kanyang pagtataka, hinabol nila siya sa Plenilun Sect. Nagmamadaling nagtanong si Alex, may paraan ba para malutas ito? Ang Mystic Maiden ay nagsabi, meron. Kabanata 2315. Tanong ni Alex, anong uri ng pamamaraan? Sumagot ang Mystic Maiden, ako. Agad namang nakahinga ng maluwag si Alex dahil napakabuti nilang maliligtas. Kaya, kinumpas niya ang kanyang mga kamay at nagpasalamat sa kanya. Senior, salamat. Not to mention this time, kinailangan pa niyang pasalamatan si Alex sa pagtakbo niya para patayin ang matandang monghe, si Yavda. Gayunpaman, ang Mystic Maiden ay hindi isang taong mapagkawang gawa, at ito ay may kabayaran upang hayaan siyang iligtas ang kanyang buhay. May isang kondisyon na kailangan mong sang-ayunan. Anong klaseng kondisyon? Pumirma ng kontrata at maging lingkod ko. Ako, salamat, Palm. Gusto siyang isumpa ni Alex. Paano siya pumayag at pumirma ng kontrata? Hindi ba't ibig sabihin nito ay magiging lingkod siya sa mga henerasyon? Sinusubukan mo bang lokohin ako sa ilang salita mo lang? Tumalikod na siya at aalis na sana, iniwan ang paanan ng Chaos Tree na tumalsik ng wala saan. Gayunpaman, dumating ang problema. Isang bug zone ng Divine Force ang humila sa kanya nang pumunta siya rito kanina, ngunit ngayon ay hindi niya may iba-iba ang mga direksyon at ang paligid ay pareho ang hitsura. Hoy, pwede ko bang itanong kung saan ang exit? Lumingon siya at nagtanong. Walang sumagot sa kanya. Dahil sa galit, hinanap ito ni Alex ng mag-isa. Gayunpaman, kahit anong lakad niya, tila hindi niya kayang iwan ang prairie na ito dahil hindi niya maabot ang dulo nito. Maya-maya lang ay may lumabas na eksena sa harapan niya. Iyon ay, ang imahe ng pasukan ng Plenilun Sect. Isang grupo ng mga tao ang pumasok at pinapatay ang mga tao sa paningin. Ito ay ang parehong grupo ng mga tao mula sa Sunshrine. Nakita pa ni Alex na sinaksak ni Donovan ang 2 disipulo ng Plenilun Sect na ang kanilang mga bituka ay natapon sa buong lupa. Nakita na rin niya noon ang 2 disipulo. Nang umakyat siya sa bundok para pumasok sa Plenilun Sect kasama si Hermione Yggdrasil ilang araw na ang nakalipas, binati nila si Hermione sa pasukan. Hiso, totoo ang larawang ito. Samantala, ang mga tao sa Sunshrine ay patuloy na sumulong at pumapatay ng mga tao sa paningin. Nakarinig pa siya ng tumatawang boses ng Peak Lord. Pagkatapos ng gabing ito, opisyal na babagsak ang kurtina sa Plenilun Sect, na kilala bilang pinakamalakas 2 milenyo na ang nakalipas. Ha. Hoy, Mystic Maiden. Ito ba ang nangyayari sa labas? Pasiga na tanong ni Alex. Tama iyan. Ang aking panghuhula ay hindi kailanman mali. Ang boses ng Mystic Maiden ay tila nasa tenga ni Alex. Gayunpaman, hindi na ito pinansin ni Alex dahil nakasalubong ng mga miyembro ng Sunshrine sa imahe si Hermione. Siya ito. Siya ang babaeng sumunod sa manloloko sa Rockefeller na iyon. Jealously screwed her master's husband in the middle of the night, agad na sigaw ni Mika Simpson nang makilala niya si Hermione. Halos sa isang kisap mata lang nahuli si Hermione. Buhayin mo muna siya. Pagkatapos, gagamitin ko siya para mangisda ng Rockefeller mongrel, marahas na sabi ni Donovan Orlando. Sabi ni Alex sa Mystic Maiden, bilasan mo at palabasin mo ako. Kailangan kong iligtas ang mga tao. Sinabi ng Mystic Maiden, kahit palayain kita, liligawan mo lang si kamatayan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito.
Panipi-panipi, hindi na muling nakatunog ang Mystic Maiden. Fuck, nasa bibig niya ang puso ni Alex nang makita niya ang susunod na eksena dahil nagpakita si Nila. Nakatayo siya sa harap ng madla ng Sun Shrine, at sa likod niya ay ang daan patungo sa apps. Tumatanggap pa rin si Frosty ng legacy sa loob ng apps. Hoy, hey, Senior Mystic Maiden, nandyan ka pa ba? Bilasan mo at palabasan mo ako. Kaya kong harapin ito dahil may trump card ako. Senior Mystic Maiden, Sister Mystic Maiden. Nang makita ang isang grupo ng mga tao na binubugbog si Nila sa pamamagitan ng paglulunsad ng iba't ibang pag-atake sa kanya hanggang sa nahulog ang malaking kaliskis ng dragon, damaloy ang dugo, at puno ng mga sugat ang kanyang katawan, galit na umungol si Alex, Mystic Maiden, two-faced old hag. Ano ba talaga ang gusto mo? Whoosh! Isang kontratang lumulutang sa hangin ang bumungad sa kanya. Nang titigan ito ni Alex ay halos masuka siya ng dugo. Ito ay isang kontrata ng alipin. Kabanata 2316. Ang di nakikitang babae ba sa harapan niya ay ang mistikong dalaga ng siyam na langit na tumulong sa mga nangangailangan at nagpaginhawa sa mga nagdadalamati. Seryoso ang hinala ni Alex na hindi lamang siya dalawang mukha, ngunit wala siyang moral na batayan para sa pag-akit sa kanya dito upang walang magawa niyang panoorin ang panganib ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan nang hindi siya pinapalabas. Naghanda pa siya ng isang kontrata ng alipin na may pinakamahalagang pag-alis ng dignidad. Kahit na kumuha ka ng isang master servant contract, may pahinga pa rin ako, di ba? Ikaw, kailangan mo ba talagang mawalan ng malay? Huwag mong kalimutan na ako ang naglabas sa iyo at nagpalaya sa iyo. Ginawa ni Alex ang huling pakikibaka nang makita niya ang mga eksperto ng Sun Shrine na kinubkob si Nila gamit ang iba't ibang mahiwagang kayamanan at armas, na marahas na binasag ang kanyang katawan. Makatakas sana siya. Bilang huling bloodline ng Benares Dragons, mayroon siyang kakayahang ito. Ginawa niya iyon para protektahan si Frostine at para sa kanyang kapakanan. Malamig ang boses ng Mystic Maiden. Nahukay mo ang aking libingan at dinungisan pa ang aking mahalagang katawan. Hindi nakaimik si Alex. Sige, pipirmahan ko. Pinakawalan niya ang kanyang kaluluwang kapangyarihan at pinakawalan ang kanyang banal na kamalayan, na naghihiwalay sa isang tipak ng kanyang kaluluwa upang maipasok sa kontrata ng Mystic Maiden. Tuparin mo ang iyong mga salita. Bilasan mo at palabasan mo ako. Napaungol si Alex. Hindi mabilang ang sama ng loob, galit, sakit, kawalan ng kakayahan, at kaunting kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Sa sandaling pinirmahan niya ang kontrata, alam niya na isang kadena ang nakatali sa kanyang ulo, at isang makapangyarihang prehistoric na kapangyarihan ang hindi maarak na pumipigil sa kanya. Isang pag-iisip lamang mula sa Mystic Maiden ay maaaring magpalala ng kanyang buhay kaysa kamatayan. Anong nagmamadali? Makakapidol pa siya saglit. Dalhin mo ako sa iyong isip palasyo. Kinuha ng Mystic Maiden ang kontrata. Sa paghusga sa kanyang tono, dapat ay lubos siyang nasiyahan sa kasalukuyang resulta. Maghintay ka sandali, she will be bitched to death if she hold off any longer, saway niya. Gayunpaman, ang resulta ay naging sanhi ng kanyang paghihirap. Sa pagkakaroon ng kontrata, napansin niyang hindi niya kayang kumilos sa sarili niyang kusa. Kahit na malinaw na gusto niyang lumabas sa sobrang pagmamadali, ang kanyang katawan ay masunurin na binuksan ang isip palasyo. Sa sumunod na sandali, umihip ang hangin. Alam niyang pinasok ito ng Mystic Maiden. Kasabay nito, napansin niya ang nakapalibot na tanawin, ang walang hangganang prairie, ang matayog na sinaunang puno, at ang mga lumang baging na kasing kapal ng bundok ay nabasag na parang salamin at naglaho sa buga ng usok na walang bakas. Isang mirage. Natigilan si Alex. Gayunpaman, ang bilyong metrong taas na Chaos Tree na nagmumula sa enerhiya ng Chaos Chi, ang mga sanga at berdeng dahon na pumawi sa kalangitan, ang malinaw na kristal na diwa ng buhay, ang mesa, mga upuan at mga tasa sa ilalim ng puno sa eksena kanina ay totoong totoo at totoo, parang hindi peke. Halika, munting alipin, sabi ng Mystic Maiden. Natigilan si Alex nang namalayan na lang niyang nakapasok na rin siya sa palasyo ng isip. Nasa harapan niya ang Chaos Tree na itinanam niya sa palasyo ng isip, ngunit malinaw na mas maliit ito kaysa sa nakita niya noon, at nakasabit pa rin dito ang Chaos Beads at Chaos Bell. Teka, ano ang tinawag niya sa akin? Maliit na minion. Tumingin si Alex, puno ng hinaing at mapanglo,
habang nakaramdam siya ng matinding psikolohikal na pinsala. Sa sumunod na segundo, nagulat siya. Isang bugzo ng nakakapreskong simoy ang dumaan sa Chaos Tree, at hindi mabilang na malalagang berdeng dahon ng puno ang nahulog. Ang lahat ng mga dahon ng puno ay umaaligid sa isang sentro sa himpapawid pagkatapos na tanggayan ng hangin. Unti-unti itong nagpakita ng contour, na parang sphere. Pagkatapos, parang bowling ball ito. Maya-maya, nakita ni Alex na isa itong humanoid. Di nagtagal, ang humanoid ay naging mas maliwanag na may katawan, 4 na paa at kahit isang nakataas na dibdib. Mula sa tabas, masasabi niyang ito ay isang babae na may taas na halos 1.7 metro at may magandang kurba na may golden ratio. Kaya lang natatakpan ang kanyang katawan ng mga dahon ng Chaos Tree, kaya hindi niya makita ang totoong mukha nito, hitsura. Ang sumunod na segundo, ang babaeng kantor na gawa sa berdeng dahon ay iwinagayway ang kanyang kamay sa Chaos Tree. Whoosh, whoosh, whoosh. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumipad lahat ang 8 basag na Chaos Beads na nakasabit dito. Kabanata 2317. Yan ang aking Chaos Beads. Ano ang sinusubukan mong gawin? Itigil mo yan. Nang matapos siyang magsalita ay may buzz na umalangaw-ngaw, at pakiramdam ni Alex ay sesabog na ang kanyang isip. Habang kumikilos ang isang walang kapantay na makapangyarihang puwersa sa kanyang kaluluwa, naramdaman niya ang pagdagsa ng pinakamataas na karma na lumalampas sa kapangyarihan ng mga batas, na para bang ito ay maaaring mangibabaw sa lahat ng bagay. Ito ay ang kapangyarihan ng kontrata. Napaluhod si Alex nang hindi sinasadya kasabay ng isang kalabog at napahawak sa kanyang ulo sa sakit habang siya ay ngumisi ng kahindek-hindek na may nakaumbok na mga ugat. Kasuklam-suklam. Walang magawa niyang pinanood ang lahat ng 8 nabasag na Chaos Beads na sumusugod sa isang berdeng babae na gawa sa berdeng mga dahon bago sila nahahati sa 8 lokasyon at nakatago sa loob ng mga ito. Pagkatapos, isang berdeng ilaw ang kumislap, na may puting liwanag na sumisikat sa loob niya. Napakabulag nito na hindi niya malinaw na makita ang aktwal na sitwasyon sa loob. Inabot ni Alex ang kanyang mga kamay para harangan ang kanyang mga mata. Nang tumingin ulit siya makalipas ang 3 segundo, nag-iba ang ekspresyon niya. Ang berdeng babae, na nakikita lamang sa mga dahon ng puno ngunit hindi ang tao kanina, ay naging isang buhay na tao, na naging isang tunay na babae. Maaliwalas ang nagyayelong balat niya. Mahaba ang itim niyang buhok. Malambot sa hangin ang kanyang maselang katawan. Siya ay may magandang mukha at balingkinitan, matangkad ang mga mata at makapal na buntot. Nakasuot siya ng damit na puti ng nyebe na lumilipad sa hangin na may hindi maipaliwanag na kagandahan ng isang Diyos at mukhang hindi sa mundo. Kaya ganito ang hitsura ng Mystic Maiden of the Nine Heavens. Napakahusay. White Lotus. Bulong ni Alex sa kanyang sarili, binibigkas ang isang salita na sa tingin niya ay masaya. Narinig siya ng Mystic Maiden, kaya napalingon siya sa kanya na may bahid ng ngiti sa mga mata na parabang nasisiyahan siya kay Alex sa paggamit ng katagang White Lotus, sa kanya. Gayunpaman, kung malalaman niya na ang dalawang salitang White Lotus, ay matagal nang binigyan ng mas malinaw na kahulugan pagkatapos ng pagbabago ng panahon, malamang na hindi siya magiging masaya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang napakagandang paa, matikas na tumalikod at itinuro ang Chaos Tree habang sinasabi niya, mula ngayon, ang maliit na Chaos Tree ay akin na. Lahat ng naririto, kasama ka, ay sa akin, ang mistikong dalaga ng 9 na langit. Sinubukan ni Alex na umiyak ngunit nabigong tumulo ang luha. Bakit pakiramdam niya ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pamilyar sa kanyang mga salita? Oh, ito ay isang linya mula sa A Chinese Odyssey. Gusto mo bang maglagay din ng marka sa talampakan ko? Sabi niya, sobrang walang magawa at nanlumo. Gumawa ng marka sa talampakan. Bakit kailangan mong sabihin iyon? Natigilan sandali ang Mystic Maiden. Then, she continued, sino ang ipapakita mo sa pamamagitan ng pagmarka sa soul? Kung gusto mong markahan ito, dapat itong nasa bukas. Ikanaway niya ang kanyang payat na kamay, nagsabog ng kakaibang enerhiya sa noo ni Alex. Agad niyang naramdaman ang pagputok ng kumukulong init at pangangilig, at kaunting dugo ang naiwan sa kanyang paghawak. Ang ilang mga salita ay tila inukit dito, ngunit hindi niya ito nakikita o nasasabi ng sabay-sabay. Ano ang iniukit mo sa akin? May oras ka pa ba para alalahanin ito? Kung hindi ka lalabas,
talagang mamamatay ang maliit mong kapatid na dragon. Saglit na tumigas ang ekspresyon ni Alex bago nagmamadaling umatras mula sa palasyo ng pag-iisip at ibinalik ang kanyang banal na kamalayan sa kanyang laman. Napagtanto niyang diretso pa rin siyang nakahiga sa kama ng VIP room sa Plenilunset. Sa sandaling ito, nagmamadali siyang tumalon. Bilang isang resulta, isang bagay ang nahulog sa isang swish. Tumagos ito sa headboard noon. Ito pala ay ang Xavian Sword. To hell with you, muntik mo nang mabutas ang pandiya ko. Ang karaniwang sandata na ito ay ang iyong gantimpala mula sa iyong Panginoon sa pagiging aking munting alipin. Ha, fuck ka. Napakagandang kasinungalingan para sabihin na isa itong karaniwang sandata. Maaari mong subukang kumuha ng isa pang Xavian Sword. Habang iniisip ito ni Alex, hindi siya nang ahas na magtagal, kaya dali-dali niyang kinuha ang Xavian Sword at sumugod sa pasukan ng apps gamit ang instant teleportation. Nakita na lang niya ang isang hanay ng mga lumilipad na espada na pinipilit sinila hanggang sa puntong may mga panganib na umusbong sa paligid niya. Matagal nang nasugatan ang kanyang katawan na may daan-daang sugat na may dugong umaagos sa buong lupa. Ito ay talagang isang kaluwalhasyang may bahid ng dugo. Scram! Sa isang iglap, lumundag ang hangarin na pumatay kay Alex, at namuo ang galit sa kanyang dibdib. Pagkatapos, naglaslas siya gamit ang kanyang espada. Kabanata 2318. Klang, 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 klang. 5 magkasunod na tunog ng metal ang umalangaw-ngaw. 5 lumilipad na espada ang nabali sa mismong lugar matapos itong laslasin ng Xavian Sword. Ang mga putol na talam ay nagbuga ng malungkot na panaghoy at sunod-sunod na nahulog. Ito ay sa isang napakabilis na bilis. Kung ang isa ay hindi nakikinig ng mabuti, hindi niya maririnig ang 5 tunog sa loob at akala niya iisa lang ang tunog. Poof, 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 poof. Sa kabilang banda, 5 sa 12 Peak Lords of the Sun Shrine ang agad na dumura ng dugo ng sabay-sabay. Ang 5 lumilipad na espada na pinutol ni Alex ay ang kanilang natal magical treasures na may mataas na kalidad. Bukod dito, isinakripisyo nila ang dugo ng kanilang mga puso. Pagpipino at itinali sila sa kanilang mga kaluluwa, kaya nagkaroon ng isang uri ng mahiwagang koneksyon. Ngayon na ang lahat ng 5 lumilipad na espada ay pinutol na at maging ang mga tool spirit sa loob ng mga ito ay nabura ng walang awa, sila ay natural na makakaranas ng backlash. Ang pinsala ng backlash ay naging mas matindi habang ang koneksyon sa pagitan ng gumagamit at ng natal magical treasure ay naging mas malapit. Aking lumilipad na rainbow sword. Ah, bastard, ibalik sa akin ang aking hasty sun treasure sword. Naghiyawan ang mga Peak Lord na iyon habang sila ay nawasak. Lalo na ang lalaking sumigaw ng hasty sun treasure sword ay nagluwa pa ng 3 subo ng dugo na magkasunod at napangiwi sa sakit, na parang naulila lang sa kanyang mga magulang. Ang kanyang kayamanan ay sinamahan siya sa loob ng maraming taon, at itinuring pa niya ang espiritu ng kasangkapan sa loob nito bilang kanyang asawa. Ang espiritu ng kasangkapan ay magiging isang napakagandang babae paminsan-minsan at lalabas sa kayamanan ng espada upang samahan siyang uminom ng serbesa, makipag-chat, maglaro ng chess, mangisda, at kahit na madalas na nakahiga sa kama ng walang ginagawa. Ngayong nabura na ang espiritu ng kasangkapan ng treasure sword, ito ay mas nakakasakit ng puso kaysa sa isang patay na asawa. Sa parehong oras, si Gabriel at Donovan ay nagulat nang makita nila ang Xavian Sword sa kamay ni Alex. Ang espada ay matalas. Hinawakan ni Alex si Nila at nagmamadaling nagtanong, "Nila, kumusta ka na?" Huminga ng malalim si Nila dahil sa pagod. Bukod dito, patuloy siyang umuubo ng dugo habang siya ay malubhang nasugatan. "Panginoon, ayos lang ako." Agad na naglabas si Alex ng isang dakot ng heavenly law fruits sa kanan at pinalamanan ng 5 o 6 na prutas sa bibig ni Nila. Sa sandaling nguyain ni Nila ang mga bunga ng makalangit na batas, isang kakaibang bango ang lumabas na may kakaibang kapangyarihan ng mga batas na tumatagos sa paligid kaya't ang mga tao sa malapit na nakaamoy nito ay agad na nabigla. Ito ang makalangit na batas na bunga. Ang isang Peak Lord of the Sun Shrine, bihasa sa alchemy, ay nakakuha ng makalangit na bunga ng batas at minsang pinag-aralan ito ng mabuti. Naghanap siya kung saan-saan, ngunit wala siyang nakuhang anuman, at ito ay naging isang panghihinayang sa kanyang buhay. Gayunpaman, sa wakas ay nakita niya ito. Gayunpaman, ito ay nasa ganoong sitwasyon.
Sa kanyang sorpresa, ang binata ay casual na kumuha ng 5 o 6 na makalangit na bunga ng batas at ipinasok ang mga ito sa bibig ng ibang tao, na para bang ang mga ito ay ilang walang kwentang kamatis na maaari niyang makuha hanggat gusto niya. Bukod dito, maraming katas ang umagos mula sa sulok ng bibig ni Nila at tumulo sa lupa dahil napakabilis niyang napuno ang mga iyon. Ang walang ingat na pag-aaksaya ng likas na yaman. Napaungol ang pik na iyon at hiling na sana ay mahiga siya sa lupa para dilaan ang katas. O, maaari niyang dilaan ang katas mula sa sulok ng bibig ni Nila. Emosyonal din ang ibang tao nang marinig ang sigaw niya. Ang maliit na prutas ay naging bunga ng makalangit na batas, ang hindi mabibili na pinagpalang prutas sa merkado kahit na mayroon silang 10-10 bilyong espiritual na mga bato. Ang bunga ng makalangit na batas ay napakabihirang, kaya hindi maaaring kunin ito ng mga nagmamay-ari para ibenta ito. Nagulat si Mika. Ikalimang tiyo, iyon ba talaga ang bunga ng langit na batas? Hindi ka ba nagkamali? Tumanggo ang lalaking iyon. Ito ay, naglakas loob akong sumumpa sa buhay ko. Nainggit si Mika. So, nakakonsumo lang siya ng 50 bilyong espiritual na bato ng sabay-sabay. Tinatak ng Pik Lord ang kanyang paa at pinalo ang kanyang dibdib. Napaka-aliberga. Napakahalaga ng makalangit na bunga ng batas. Ito ang pangunahing sangkap na panggamot para sa pagpipino ng makalangit na tableta ng batas. Ang isang makalangit na bunga ng batas ay maaaring gamitin upang pinuhin ang 10 pildores ng batas sa langit, at ang epekto ng bawat pildores ay mas malakas kaysa sa pagkain ng isang hilaw na prutas ng makalangit na batas. Maging si Donovan ay sunog ang mata habang sinasabi niya, malamang na mas marami sa kanila ang nasa kanya. Kabanata 2319. Bagamat walang nararamdaman si Alex para sa mga disipulo ng Plenilon Sect, ang gayong massacre ay lumabag sa kapayapaan ng mundo. Ang sinumang may sangkatauhan ay makakaramdam ng kakulangan sa ginhawa at galit. Marami pa ako sa kanila. Si Alex ay kumuha ng isa pang 3 makalangit na bunga ng batas at iwinagayway ito sa harap ng karamihan. Ngunit pagkatapos, muli niyang pinasok ang mga iyon sa bibig ni Nila at sinabing, pero, ito na ang huling 3 bunga. Wala ako sa kanila ngayon. Sinadya niyang galitin ang grupong iyon ng mga tao. Gaya ng inaasahan, ang ilong ng ilang tao ay natanggal sa kasukasuan. Lalo na ang lalaking tinawag ni Mika na Fifth Uncle, na pinalo ang dibdib, itinadyakan ang paa at napaungol sa langit. Ito ang kanyang kinahuhumalingan, ngunit nagdusa siya sa gayong paggamot. Rockefeller, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhad at ibigay ang Chaos Tree sa iyo kasama ang Chaos Beads, Chaos Bell, at mga bunga ng makalangit na batas. Sa ganitong paraan, pakakawalan na kita para makaalis ka dito ng buhay. Si Donovan iyon. I'm sorry, pero na-late ka. Pero, unfortunately, may umagaw ng mga bagay na gusto mo sa akin, Alex said. Ano? Sino ito? Sabi ni Gabriel, tama. Ibigay mo sa kanya ang mga bunga ng makalangit na batas. Tumangala si Alex. Nakita niya ang walang katapusang dugo at maraming bangkay. Lahat sila ay mga disipulo ng Plenilon Sect. Si Frostin sa loob ng apps ay kasalukuyang bagong sect master ng Plenilon Sect, ang pag-asa ng Plenilon Sect. Dahil may problema si Frostin, lumapit ang mga miyembro ng Plenilon Sect upang protektahan siya. Sa halip, nauwi sila sa pagmamassacre na parang manok. Napatalon sa gulat ang mga tao sa Sun Shrine dahil hindi nila ito matanggap. Sumagot si Alex, isang babae ang tinawag na The White Lotus, Puting Lotus. Ang mga tao sa Sun Shrine ay nagtinginan sa isa't isa na may pagkadismaya. Wala pa silang narinig na ganoong tao. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling-iling si Donovan, binisigawan mo ako. Mag-usap tayo pagkatapos mong ibaba ka. Habang sinasabi niya iyon, bigla siyang naglabas ng isang espada na may tumagas na ilaw mula sa espada, at ang lamig ay lumiwanag sa buong lugar. Sa sandaling ilabas niya ang espada, biglang bumaba ang temperatura ng hangin sa paligid, at isang napakadelikadong aura ang bumalot kay Alex. Sinabi ni Donovan, Brat, itong espada kong ito ay tinatawag na Godslayer. Maaari pa itong pumatay ng mga Diyos. Ngunit, kapag ang espada ay pinakawalan, dapat itong ubusin ang dugo, at ang lahat ng mga taong nataman ng tibak ay mamamatay. Kaya, binibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Ibaba mo ang espada sa iyong kamay, lumuhad ka,
at isuko mo ang iyong sarili. Walang ekspresyon si Alex. Anong kasuklam-suklam? Ito ay kasuklam-suklam, ang iyong karakter lamang. Hindi ka takataka na hindi ka gusto ni Ins Larkin ngunit sa halip ay ginulo mo ako. Lumalabas na nasusuklam siya sa pagiging kasuklam-suklam mo. Minsang binanggit ni Alex si Ins, puno ng galit ang mukha ni Donovan. Ikaw ang nagtanong. Hindi na nakapagpigil pa si Donovan, kaya't hinugot niya ang kanyang espada at sumugod. Ang pilak na liwanag ng espada ay sumugod na parang isang pag-atake mula sa malalim na espasyo ng universo at bumaba mula sa kalangitan na parang kidlat sa kalangitan. Natulala si Alex nang makita niya iyon. Ang espada ni Donovan ay matalas at delikado. Bukod dito, mahirap para sa kanya na iwasan ito. Inactivate ni Alex ang 110 golden core. Habang umaasenso ang walang katapusang chi, walang humpay na umaban si Alex at hinarang si Donovan gamit ang Xavian sword sa kanyang kamay. Ito ay dahil hindi niya ito naiwasan. Kung iiwasan niya ito, kailangang tiisin ni Nila ang paggalaw ng espada. Woo! Ang isip ni Alex ay tila naramdaman kaagad ang layunin ng Xavian sword. Ang Xavian sword ay nakatutok sa pagtatanggol. Sa oras na iyon, ang kanyang isip ay nakahanay sa sword intent, na parang ang espada at siya ay nakarating sa isang uri ng pagkakaisa. Itataboy ko ang dugo mo sa Xavian sword. Binibigkas ni Alex ang doggerel, ngunit karaniwang malinaw ang kanyang isip. Tila ang Xavian sword ay naging bahagi ng kanyang katawan sa matalik na termino. Isang agos ng anino ng espada ang sumugod sa kalangitan. Sa sandaling ito, ang haba ng Xavian sword ay humigit kumulang 1.2 metro, ngunit ang anino ng espada na pinakawalan ay napakalaki at walang hanggan na may hindi pa nagagawang puwersa, na parang isang malaking sibil na sasakyang panghimpapawid ang sumugod palabas sa likuran ni Alex. Wham! Klang! Poof! Dumura si Donovan ng isang subo ng dugo at namutla. Ito ay dahil ang dakilang espada, ang Godslayer, na itinuring niyang isang mahalagang kayamanan, ay nasira. Kabanata 2320. Damn it! Magkasunod na dumura si Donovan ng 5 subo ng dugo, higit sa lahat ay itinuring niya ang Godslayer bilang isang mahusay na mamamatay na sandata. Ngunit, sa kabilang banda, siya ay naging dinilig ito ng dugo ng kanyang puso at pinalusog ito ng kanyang kaluluwa noong siya ay malaya, kaya't silang dalawa ay nasa isang kaaya-ayang relasyon. Ngayon ang tibak ay naputol, at siya ay nagdusa ng matinding pinsala. Nag-aalalang lumapit si Mika para tulungan siyang makatayo. Senior, kamusta? Ayos ka lang. Bilasan mo, inumin mo itong healing pill. Inalis ni Donovan ang tableta gamit ang isang sampal. Ayos lang ako. Siya ang pinili at kadalasan ay mayabang. Gayunpaman, sunod-sunod siyang dumanas ng mga kabiguan sa kamay ni Alex kamakailan, at labis siyang nanlumo kaya damyugaw siya sa loob. Ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Kaya naman, hindi rin niya matanggap ang pill na dinala ni Mika. Nalungkot sandali si Mika matapos siyang itulak palayo. Pagkatapos, inilabas niya ang lahat ng galit niya kay Alex. Kung hindi dahil sa kanya, bakit ganito ang pakikitungo sa kanya ng kanyang senior? Ay, meron pa. Yung bastard na yon, pinagsamantalahan ako kaya naiisip ni senior na madumi ako at lalo akong hinamak. Dapat ganito. Hindi niya napigilan ang galit, kaya sumugod siya ng ilang hakbang at sinigawan si Alex, Rockefeller, you damned bastard. Bulok na dumi. Ang isang tao ay dapat na marangal. Pero, nag-disguise ka bilang senior ko at niloko mo ako ng 10 bilyong espiritual na bato at sinamantala mo ako para hindi ako makapag-asawa, 100% kang hamak. Parang American shrew pala ang pagmumura niya. Walang pakialam si Alex sa kanya. Sa halip, tinulungan niya si Nila sa pagsipsip ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ng mga bunga ng makalangit na batas. Hindi nagtagal, sumugod si Nila sa laman ni Alex at naging pattern ng dragon, na nakatago sa ilalim ng kanyang balat. Anong armas yan sa kamay mo? Tanong ni Gabriel habang puno ng pagtataka at inggit ang mga mata niya sa Xavian sword. Sumagot si Alex, isang sandata ng pagpatay. Sa pagharap sa napakaraming eksperto mula sa Sunshrine, wala rin siyang kumpiyansa. Sa makatuwid, hindi siya magagapi kahit na mayroon siyang Xavian sword. Higit pa rito, ang suntok kanina ay nakakonsumo ng labis na chi, at ang pakiramdam ng pag-iisa ng tao sword sa Xavian sword kanina ay nawala. Hoy, Mystic Maiden!
Senior Mystic Maiden, tapos ka na ba? Lumabas ka at gawin mo ang iyong trabaho. Sa kanyang pagtataka, ang mga salita ng Mystic Maiden ay nagmula sa palasyo ng isip. Hindi kita matutulungan ngayon. Kailangan ng ilang araw para makasama ang aking mahalagang katawan. Poof! Gustong samuka ng dugo ni Alex dahil pakiramdam niya ay niloko siya. Nakatanggap siya ng kritikal na pinsala na 10,000 puntos sa psikolohikal. Hindi ba't sinabi mo na maaari mo akong tulungan kapag pinirmahan ko ang kontrata? Niloko mo ako. Sa tingin mo ba nakakatuwang lokohin ako? Anyway, isa kang bad asterisk as big shot. Hindi mo ba naisip na ibababa nito ang iyong pamantayan? Tinatawag itong all-fair sa pag-ibig at digmaan. Ako. At saka, hindi ba binigay ko sa iyo ang Xavian Sword? Ano pa ang gusto mong harapin ang ilang mahinang kampan? Ako ang iyong Panginoon, hindi ang iyong yaya, okay. Okay, ito ang totoong Mystic Maiden of the Nine Heavens. Puting Lotus. Oh, White Lotus. Napakasama mo talaga. Pinuna ni Alex sa loob. Sa sandaling ito, sa wakas ay natauhan na ang mga tao sa Sunshrine mula sa pagkagulat kanina. But then, naiinggit silang lahat sa sobrang kayamanan ni Alex. Sinabi ng lahat na si Donovan ang pinagpalang lalaki, ang paboritong anak ni Lady Luck. Sa wakas, natuklasan nila na si Alex ay ang langit, lupa, at swerteng pinagsama sa lahat ng uri ng mga bihirang mahiwagang kayamanan na lumitaw sa isang walang katapusang batis, na nagpapakilos sa mga tao. Tila nakagawa si Gabriel ng isang tiyak na desisyon. Siya ay umungal, ipatawag ang tore ng Diyos. Sabay-sabay na nagulat ang 12 Peak Lords ngunit sabay-sabay na tumango. Tila ang tore ng Diyos ay isang bagay na kamangha-mangha na nangangailangan ng magkasanib na puwersa ng lahat ng mga tao na gamitin ito ng totoo. Naging malamig ang mga tingin ni Alex dahil hindi siya nakatangang maghintay na ipatawag nila ang tore ng Diyos upang harapin siya. Kaya, agad niyang kinaladkad ang Xavian Sword at naglunsad ng preemptive strike sa pinakamalapit na Peak Lord. I-block ko siya. Ang isang Peak Lord ay umungal na may sumisikat na chi, at isang stream ng purple aura ang lumabas sa kanyang katawan, na kumukulot sa kanyang buong katawan na parang ahas. Maraming nakapaligid na tao ng Plenilon sect ang nanood sa eksena, kabilang si Seren. Matapos ibigay ang kanyang bloodline na kapangyarihan kay Frostine, siya ay naging isang matandang babae na hindi namumukod tangi habang nakatayo sa karamihan. Kaya, walang sino man mula sa Sunshrine ang nagbigay pansin sa kanya, isang matandang babae sa pintuan ng kanyang kamatayan. Forget what they doing, keep on doing.